Yo, Kulto Kultura Podcast. Ay, kilala nyo na, kabanda ng lahat. And kasama ko ngayon, Kung ang batas sa basehan ng bawat horado, para sa akin, kapag kinuha ka nila, dapat alam nila na yun yung music Yun mo. yung music Number mo. one. Pangalawa, That's right. kukunin ka nila, kasi Yun yung music mo Yeah. Hindi ka naman nila kukunin pag... That's right. Tatandaan mo ako ang batas! Yo! Welcome sa isa na namang episode ng Basehan ng Bawat Horado. Ako ang batas, yo. Isa to sa nilook forward ko rin na panoorin. Dami nagsasabi na hindi ko na daw kakayanin. Na-underestimate nyo naman ako, no? Tandaan nyo, dati rin akong magaspang. Pero naiintindihan ko na kumbaga syempre naging iba na yung preference ko, no. Pero ewan ko, tingnan natin. Sinabi ko sa Batastradamus na tingin ko si EJ Power mananalo dito. Sa sobrang ganda ng battle, sa sobrang tindi ng battle, parang hindi talaga naging yung resulta ng kung sinong panalo, parang hindi nagmatter eh. Hindi ko nakita halos na pinag-uusapan nila yun. So tingnan natin. Simula ko na. Shoutout sa Flip Top. Flip Top represent, yo. Salamat sa crown. So ko lang shoutout kay Arik. Salamat at alam ko retired na ako pero anytime na gusto ko bumalik, bibigyan ka agad ako laban ng Flip Top. Sa lahat na nangangamusta sa akin, ayos lang ako mga pare. Walang tama atay ko, o at least hindi ko alam. Utak ko may tama, yo. Fake news yan. At alam nyo naman, ang mga taong naniniwala sa fake news, malamang alam nyo kung sinong kandidato ng mga yan. Isa ba kayo doon? Pero yeah, baka meron yung tama atay ko nang hindi ko pa alam. Kasi ewan ko, di ba? Malay natin, di naman natin alam lahat ng bagay. Pero September, huli ako nagpatingin, nagpa-check up ako dalawa. Pakiramdam ko, sobrang saya naman. Mahaba lang yung flight ko galing Colorado. Pero nakalimutan ko na naman yung masaya, thumbnail. nakikita ko yung mga kapwa MCs ko. At eto, ano na naman tayo, one-way trip to hell. Ayun, sobrang laking event. Tapos, grabe yung lineup. Sobrang pang main event siya ng mga ibang event, ng ibang mga liga. Sobrang hindi mo titipirin yung panonood kung ano ka, fan ka. Talaga susulitin mo yung 2 araw. Yung laban namin ni Vitrom, pure lyricism lang to. Wala, teknikalan. Pakita kung sino yung mas lyrical sa amin. Ayun, kumbaga yung Bilin versus Bilin, sobrang pangit tignan eh. Yeah. Makita nyo mamaya kung paano yung mga kulitan lang. Halikan ko si EJ, yung pogi niya eh. Sobrang solid yung mga technical styles niya at saka yung mga yung mga jokes niya na parang sinyo din yung style niya eh. Ano ba, yung kupal na walang laman? Ganun lang ginagawa ni EJ Power. Edging Redditor, ganun yung dating. Nanood ng Serbian film, nanood ng mga pelikula ng mga horror na banyaga, tapos in-apply sa utak niya. Siyempre, yung ipapakita ko lang is yung technical prowess ko pagdating sa lyricism na natutunan ko dun sa Colorado. So, ipapakita ko kung ano yung international Colorado bars Bulldog, gangster no? worldwide. Kailangan ko yung laban na to, hindi dahil sa
sa title o pangalan. Maraming mga bagay na hinarap ko din, medyo mahirap, delikado, kaya kailangan ko iliwanag ng tanghalan para sa kaligtasan ko. Yo! Hanep. Hanep. Galingan mo, pre. Gagalingan ko din. EJ, galingan mo lang. Ang gagawin ko naman matutuwa ka. Mamamatay ka, mamamatay rin ako. Mamamatay tayong lahat. Yeah. Exactly my point, yo. Puta, lahat tayo mamamatay din. So, maaring wala nga akong tama ngayon sa atay, pero sa future, hindi natin alam kung ano mangyayari. Isa sa rason yun, kaya ako pumunta dito sa Canada, hindi para magpagamot, kundi para kapag dumating yung pangangailangan ko sa ganung bagay, di ba? Hindi ako send GCash. Di ba? Hindi ako magpapa-fundraising. Di ba? Hindi ko kayo aabalahin. Yun, pare. So, alam mo yun, di natin alam. Pero wala makakatakas sa atin. So, kung di ka magkasakit, ibig sabihin, merong nangyari sa'yo na iba. Di ba? So, yun. At kapag nagkasakit ka, tapos nasa Pilipinas ka, pare, puta, hindi sapat yung, kumbaga, nakita ko, ang dahil kong kilala na limpak-limpak yung salapi. Nagkasakit isang kapamilya, pare, lagas. 'Di ba? Ayoko mangyari 'yun, pare. Ayoko mangyari sa amin 'yun. Ayokong maging problema ng mga kapamilya, kamag-anak, yung ganoon. Kanya parang naisip ko, dapat talaga nasa lugar ka na, kumbaga dito, syempre, libre ang medical mo dito. So, fuck, 'di ba? Yun. So, yun yung rason, pare. Tangina kukulit Tandaan nyo naniniwala sa fake news, pare. Nagre-reflect yan sa kung sino mga gusto nyong kandidato, alam mo yun. Game. Meron din mga nagko-comment. Alam mo yun, sip-sip daw ako kay Arik. Alam mo yun, kung ano mang ganun. Ito sabihin ko sa inyo, pare. Kung ang kapamilya o kaibigan nyo nasa mali, kinakampihan nyo pa rin, di ba? Tapos mag-uusap na lang kayo ng private kung tingin mong mali siya. Pero gagawin mo yun. Kung gagawin mo yun sa kapamilya mo at sa kaibigan mo, nang kahit alam mong mali sila, dahil syempre pamilya kayo, syempre kaibigan mo siya. How much more, pare, kung alam mong tama yung tao? Tama yung kaibigan mo. Diba? So, alam mo yun, putan, matagal na kami magkakampi ni Arik, yo. Wala pang flip top, magkakampi na kami niyan. 'Di ba? Baga, kahit sinong pinapakinggan yung rapper, kahit gaano kawak, pinag-uusapan nila ang loyalty. Tapos putang ina, nagtataka kayo sa mga ganyang bagay. 'Di ba? At yun nga, pare. Uulitin ko. Kung kinakampihan mo pa rin minsan kahit alam mong mali na ang kaibigan o kapamilya mo, how much more kung alam mo na sa lugar siya. So, yun lang, pare. Kasi alam mo yun, ang dami nagko-comment na wala kayo sa mundo namin, pare. Wala kayo sa sirkulo namin para malaman yung mga bagay. Hindi nyo alam, pare. Wala kayong alam. Yung nakikita nyo, sa internet nyo lang nakikita yun. At napakaliit na porsyento lang ng araw-araw na buhay ng bawat isa. 'Di ba? So, para mag-assume ng maraming bagay ang mga gets ko, syempre, gets ko. Alam mo yun, tangina, syempre, flip-top na mundo, yung ganyan. Pero, parang, kumbaga,
dati sinasabi ko, bago mo isipin na battle rapper ka o hip-hop ka, isipin mo muna na tao ka. Di ganun din sa pagiging fan, di ba? Parang alam ko yun, gets ko, na nag-i-enjoy kayo sa drama. Yun yung gusto nyo. Pero, yo, di ba? Kumbaga mga buhay eh. Buhay yung mga yan eh. Minsan lagpas eh, di ba? So, yun lang. Sabihin nila lahat pwede sa battle rap, lahat pwede sabihin. Bakit? Battle rapper ba kayo? Di ba? Mas alam nyo ba kaysa sa amin? Kami gumagawa nun, pare. Hindi naman kayo eh. Kumbaga, kung tingin nyo marami kayong alam, kung tingin nyo tama kayo sa lahat, may mga bagay din minsan na tingin ko mas tama kami kaysa sa inyo. Yeah. Sige, marami kayong alam. Sige, tama kayo sa maraming bagay. Pero dito pare, mas alam namin to. Parang kailangan ba ng ganong explanation para mas maintindihan nyo? Di ba? Flip Top, Round 16, Day 2, dito pa rin, The 10th Las Piñas, pang-anim na laban natin ngayong gabi. Shoutout sa lahat ng mga kasama natin. Flip Top, magingay para sa parating nating laban. Cheers, yeah. I beat Flip Top official merch. Sa kanan ko, Cavite, Mandaluyong, represent para sa inyo. Magayay tayo lahat para kay Vitro. Pipirahan ko pakatangahan nyo na soga. Walang bola pag kumontra sa mga wakno na boka. Mga temang puro tok ng opang toma, opang droga. Habang ako normal forma pero umuor. Pinilikha, Raplines Battle League. Let's go. At sa kaliwa naman, Denver, Colorado, represent para sa inyo ang pagbabalik. Magayay tayo lahat para kay EJ Power. Ilan na nga ba Diablo ang pinili padaig? Kahit alam na ni mamilibit sa sakit ay hindi itatapik ang aking palat at daliri sa sahig. Nakaangat na ang pulang bandila, loob ng katawan ko ang arena. Libo-libo man ang makipagrambulan laban sa isa bibigyan ko ng partida. Shoutouts outside circle. Shoutout sa lahat mga represent collab, lahat ng mga kasama natin dito. Lahat ng mga kasama natin mula kahapon, lahat ng support ng Tunay Live at online. Nanalo ng coin toss si EJ Power. Pinili niya mauna, si Vitrom. Tig-2 minuto dapat. Pakinggan natin to. Enjoy natin to. Flip Top Battle League. Sige, susubukan ko maging mas objective dito. Tingnan natin. Pagkatapos sa Visayas, yung career ko, alright! Ngayon, Bitrom versus American Bitrom Worldwide! Yeah! I'm all hype! Puta ina, hindi ako magpapadaig! Ako talaga yung tunay na buong daigdig! Anong gusto nyo? Teknika ng palupitan na grabe? Sundalo aktivista? Hindi! Papogian to pare! Wala akong pake kung pang isa buhay ang binuo mo mga atake. Basta ako yung makabagong dahilan kaya itong Flip Top pinapanood ng mga babae. So kung babae ka at nanonood ka ng Flip Top, yo, totoo ba yung sinasabi ni Vitro? Tapos ikaw, pogi ka? Panggapapota? Since high school, shota mo na yung asawa mong si Jonah. Huwag ka umasta, kuya. Puta, wala kang ora. Pogi, pero isa lang naging jowa. Kawawa! Gago ka. Nag-a-agree ba kayo kay Vitrum doon? Nag-a-agree ba kayo na gano'n?
angas mo, gago, nakakabagot. Kasi nagpakasal na agad sa unang kantot. Tapos siguro po yung tingin ni EJ sa kanya. Kaya di kita maabot. Kasi champion sa unang beses na pagsalang. Gago, pinakasal mo. Unang beses mo na bimbang. Kung naka-perfect rhyme yung mga ganun niya. Astig sana. Kung magyabang kang pogi ka, akala mo balagbag ang testes. Kapugian ko, sakto lang. Pero ang daming excess. May mga breakup, mga kaumay, pero yung etis ko, the bestest. Ikaw, love life mo, parang isa buhay mo kasi una lang yung beses. Sa ko pala... Tangina, ano ibig sabihin na una lang yung beses? Pero effective. Gusto mo mahusay ka? Puta ang lalanon. Pero ang totoo, good guy ka? Tangina, sama nun! Kaya di ako sasang-ayon. Yung angas mo ngayon ay fucking doubt! Gago, wala akong respeto sa rapper na isa lang ang body count! Putang ina, no? Kaya pala matanda ka na, edgy ka pa rin. Puta, 30 ka na, thirsty ka pa rin. Isa lang kantot mo, di parang virgin ka pa rin. Tapos ang laki pa ng asawa mo, parang turking in a hen. Kung mag-uupal, tipong never before said, yung mga kayang gamitin. Pero marriage before sex, ayaw lang aminin. Kaya pala pa naidamay asawa, matagal lang matiisin. Kaya minsan sinabi niya, I have lived long enough to see myself become a villain. Tanginang ano yan? Tanginang delivery yun. I have lived long enough to see myself become a villain. Sinama niya sa written at yung setup ng gigigil, pero Facebook quotes lang naman yung gusto mong sabihin. Sa katangin naka-script sa Batman yun, huwag ka nang maraming say. Tangin ng version cartoon, buti pa si GL anime. Pero sige lang nga, kupal ka na, kasi ang kapal ng fucking face, kasi nung tour na kami nagsusulat, ikaw ng kaka-copy-paste. Pero bakit ka nga naging villain? Dati kupal lang sa larangan, pero naging masama ka dahil inggit ka sa pinakita ko kay Slakwan. Tol, ginago ko lang sa garaning wak nilang galawan. Ikaw kupal ka lang para sa laro, wala kang pinagalaban. In-expose ko... Parang ginastify niya yung pagiging kupal niya, no? Na parang mapapa-agree ka sa kanya. Mali nila, gamit mali rin. Pero iba, interest. Kasi nung binaboy ko si Lil Jon, boom! Wala nang 3GS. Tapos di na DDS at kakampi ko pa sa political party. Ikaw yung mga kinupal mo, ano? Hindi naman nagmilitary. Tapos si Sherry, nilaban niya kay Sherry, si Cray, dinamay na sarap. Pero hindi ko bababuyin yung babae mong anak. Alam ko sa Amerika siya lalaki at proud ang kanyang dad. Eh di mamatay siya sa bullying kasi brown kanyang balat. At di kakupalan yun, realidad yun nagamit. Buhay niya ang pangit kaya ang ganda ng topic. Dinamay ko na anak niya, nilagay ko sa panganib. Talagang tumira ng bata, parang si Balakid.
shit. Gano'n kahaba yung round niya? Hindi ko napansin. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Putang ina, ba't ako nagbilang ngayon? Bigla ako nagbilang eh. Sinusubukan ko nga kalimutan magbilang eh. Kalimutan ko naman. Nakalimutan ko. Vitrum Worldwide. Alam kong ginagamit niya lagi yun, pero swak lang nung... Lagi ba niya opener yun? Hindi ko maalala, pero wala. Pasok naman nung narinig ko. Papugian to pare. Pinanood ng mga babae. Siya daw yung rason. So ano ba? Nag-agree ba kayo kay Vitrum? Sa unang kantot. Tapos yung excess na nalaro niya. Yun, maganda yun. Sobrang layered din kasi pati yung setup ang ganda. Nakalimutan ko kung paano niya sinetup, pero ang ganda ng ano nun. Bestest, di ba? Yung yun. Basta yun na yun. Una lang yung beses. Ayun, yun nata yung panapos doon eh. Tapos yung good guy ka, sama nun. Tapos yung isa lang ang body count. Tapos thirsty ka pa rin. 13 inahin. Tapos yung long enough, lived long enough to become a villain, parang ganyan. Gusto mong sabihin, nakalimutan ko kung ano yun. Ano ba yung gusto mong sabihin? Tapos, kung paano rin niya sinetap yung anime, no? Buti pa si GL, anime. Ikaw puro cartoon. Parang walang sense kung tutuusin, pero pasok pa rin, di ba? Tapos copy-paste, dun, ano pa yun? Kumbaga, tinapos niya sa copy-paste pala, no? So, tapos walang pinaglalaban, kupal ka lang, walang pinaglalaban. Parang ganun. Tapos brown kanyang balat. Solid na round. Tingnan natin round 1 ni EJ. Yo! Inaasar ako nito. Stick to one lang daw ako sa aking asawa. Inggit ka lang kasi yung mga putang inang magulang mo hindi magkakilala. Yo! Alam nyo ba kung ba't sa ahon pinabalik na naman ako mga pre? Wala eh, si Looney mamamatay na kasi. Tang-inang yan. Ayos lang ba si Looney, pare? Warm up na. Hindi ito yung hinihingi kong average MC. Ba't mo tinapat sa akin yung gago na yan? Last ahon, dumurog ako ng champion. Ngayon, feeling champion naman. EJ Power versus Vitrum. Yan ba yung dream match na pinipilit ng husto? Pwes para akong nanay at tatay mo. Hindi kita gusto! Tang-ina. Requirement, para maging malupit na battle rapper, dapat wala kang tatay.
Kaya di counted tong putang inang to kasi wala din niyang nanay. Tibay, di ba? Repin niya pa, ingay likha. Nag-iingay pagkat di niya alam kung sino sa kanya ang lumikha. Kaya nga masasabi ko, fuck you sa mga magulang nitong tunay. Wala kayo kay Kobe Bryant, sinama niya yung anak niya hanggang kabilang buhay. Woo! Damn. Tangina ka. Alam na rin ng intro mo. O baka sabihin mo, hiwalay mga magulang ko. Eh, ano naman ngayon? Ikaw nga, pangalan mo, Francis, my son, pero wala pang tumawag sa'yo ng gano'n. Kinailangan din niya gawing ganun talaga yung accent para ma-bend niya yung my son. No? My son. Nang ganon. Parang ganyan. Di mo kilala mga nang iwan sa'yo? Tangina, ano ka, dead drop? Puno na daw kasi storage sa inyo, kaya literal ka na in-airdrop. Ako, merong stepdad, kaya dalawa ang aking airpot. Inggit ka lang kasi sa'yo, walang tatay na nag-step up. Ako dalawa tatay, ikaw ampon. Alam mo na ang ating kaibahan. Ikaw pinamimigay, ako pinag-aagawa. Yung pagkatalo niya ng finals hanggang ngayon, iniiyak niya pa. Gusto mong iuwi yung kampyonato, bakit? May uuwian ka ba? Isa buhay finalist nyo to? People's champ pero iyakin? O anong feeling nang mas umasa ka ng ilang buwan kaysa sa akin? Hoy, kahit... Cheers, yo. Di ako mag-champion, EJ Power is EJ Power. Habang yung mga tulad mong tanga kailangan pang umabot ng finals para lang mag-matter. Tanginang yan, Arik. Match up mo, di mo ayusin. Ganto na ba abobo tingin mo sa akin? Binibigyan mo na ako ng laban na sure win? Tingin mo sa akin, biggest moment ng karir mo, pues ekspektasyon mo dyan punit dahil tingin ko sa'yo, plane ticket ko lang para makapagbakasyon ako ulit. Ganda. Ang gandang angle. Marinig mo yan lagi, di ba? Pero laging effective eh. Ang gandang libreng bakasyon. Parang, yeah. Masarap lang siyang gamitin kapag ikaw yung lumilipad papunta sa battle, di ba? Pansin nyo, panay call out sa battle astang maluwang na yung tornilyo. Kunwari kupal, pag lumalaban, pambano naman yung stilo. Kaya wag ka nang magtaka, ba't hanggang ngayon ikaw ay nandirito? Hinahype ka lang ni Arik kasi namimiss niya na si Nico. Kaya Enigma, kayo na talaga gumagawa ng sarili niyong lapida. Tama naman mga sinabi ni Akata. Joke lang, ayaw mabantulan nila. Sip-sip ka kasi masyado, kita naman sa mga luma mo na fanfic. 2012 pa lang sa mga miyembro na ng Uprising Rumaraydik. Kaya sa mga aspiring rapper dyan, tuloy lang sa pagkapit dahil ito yung buhay na patunay na may patutunguhan yung pagtsupa kay Arik.
ire-remind lang kita ha, yung nagawa mong hype aksidente. Aktivistang nagmamataas, isang malalaking pangalan ka lang dumedepende. Dehins ka na aangat ng ranggo, hanggang dyan ka lang sa pwede. Tandaan mong hanggang mid-tier lang mga tulad mong batang rebelde. Grabe namang ano yun. Tangina. Natuhit combo eh. Shoutout sa'yo, Batang Rebelde. Stay rebel, yo. Nakilala ka lang naman nung laban nyo ni GL kung saan Dehins ka nag-champion. Oo, isang laban lang maganda sa'yo, parang day one ng ahon. Wow. So ano yon? Anong battle yon, EJ? Kung umabot sa'yo itong video na yun, ano yung magandang battle na yun at day one? Kasi alam ko naman nasulat mo na yun ng bago mo pa napanood yung day one, bago pa nangyari yung day one. No? Pero so ngayon lang na dahil nangyari na yung day one, kung merong magiging battle na masasabi mong yun lang yung maganda, alin yun? Day 2 is the shit! Kaya paano tatagusto? Tinalo nga to ni Manda, di umubra pagkamalalim. Tinalo din ni Rafian, di tumalab, yabang at hangin. Tinalo ni Prince Rhyme, ni K-Ram, ano bang pag-uusapan natin kung tinalo ka din ni J Black, yung pinakamahina sa batch namin? Hanep din sa disrespect eh. Damn. At ngayong kalaban mo si EJ Power, sure ka na majijiji. Balik sa ilalim ng mid-tier yung pangalan mong nakakadiri. Ano, paubos na ba yung mga tunay? Bilang na lamang sa daliri, tandaan nyo tong bagong motto ng flip-top, kupal lamang ang mananatili. Kumbaga to some extent totoo eh. Kailangan mo talaga nun eh. Parang pag naka-battle mode ka, parang ano talaga eh. Yung buong pagkatao mo nagiging mas kupal eh. Ewan ko dahil siguro hindi na battle kaya ako sinasabi yon. O baka dahil tumanda nga ako na parang naka-realize din ako na okay. Ganon. Pero iba yung pagkatao ko nung bumabattle ako. Iba ngayon. Pero hindi na bumabattle. Yeah? Oh, si EJ bumabattle pa. Shoutout sa'yo EJ. Solid na round. Makakatikim to na maltrato, labang aktivista at sundalo. Titiyaking walang magandang sasabihin yung bibig ko na pasmado. Kung tingin mo sagad at lumalampas na ang iyong pagiging barumbado. Kung bunganga mo ay walang preno, pues ako'y bangin, ikaw sitado sa... Rest in peace kay Tado. Magandang magandang way na lang din siguro ng pag-remember sa kanya yung mga biglang magagamit na ganun reference. Although, syempre, wala may gusto na ganun yung nangyari. Yeah. Pero nabubuhay pa rin yung pangalan niya. Yung memory niya. Tangina, no? Strange Brew. Tama? Yun yung pangalan na show? Strange Brew. Yeah. So, sino sa mga nanonood dito ng review ko, nanonood ng Flip Top, ang nanonood din ng Strange Brew. Yeah. Meron biglang bumukas na isa pang avenue ng connection.
Si Ramon Bautista rin, alam ko nandoon. Oo, di ba? Tsaka kung di ako nagkakamali, si Jun Sabayton din, nagpapakita doon minsan. Tanginang kulit, no? Kapanahunan. Tapos naaalala ko pa yung anong channel ba kasi yan? RJ ba? Hindi ko maalala kung RJ. Fuck. Pero meron din yun, papakita sila ng mga banda. Parang gumagawa sila ng parang VH1 type eh. Tapos doon ko nakikita yung Faster Than Satan. Yun. So shoutout sa Faster Than Satan kay Lord Akel ng Vasago. Nakita ko may paparating na gig ang Vasago. May pupunta dito na galing ibang bansa. Fuck, di ko alam yung details. Basta message yun lang sila. Nakita ko yun sa post ni Moon ba o ni AC? Basta yun. Delikado, walang dadating ditong milagro. Kamalasan ng hatid pagpangalan natin ay dinikit mo na masyado. Sa battle rap meron akong sumpa at ito'y dadamhin niya sigurado. Mamamatay kapag tapos lumaban sa akin parang Liljan at Romano. Yun din, di ba? Kung isipin mo. Lumalabas yung pangalan nila sa battle, no? Na parang remembering din eh. Ganon lang manggago. Dapat sure ang panalo. Magbanggit lang ako ng mga patay na tao. Boom! May bars na ako. Kaya wag mo ako mapangaral-pangaralan. Yang diskarteng yan palyado. Kaya nga tayo pinagtapat eh. Parehas tayong tarantado. Andito tayo sa entablado. Kung saan bawal kang magbago. At tandaan mo kung sinong unang maging mabait. Matik yun ang matatalo. Ang kapusukan ng pagiging battle rapper, di ba? Ramdam mo talaga sa kanila yun. Mga super saiyan sila ngayon. Tangina, sarap. Kaya langit lupa, yo, langit lupa. Tangina, siguraduhin yung bibigyan nyo kami ng solid. Magiging critical ako sa inyo. Wala pa ako napapanood ni isa sa mga yan. Excuse me. Pero, di ba? Doon na nagtapos, no? Bilangin natin. Binilang natin yung kay Vitrum, eh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tangina, nakuha ni EJ Power yung first round, yo. Pero hindi ko nakita yung oras sila. Pero kahit hindi ko scorean, kahit hindi ko nilista ngayon, naramdaman ko kay EJ Power yun. Although hindi mo pwede sabihin na mahina yung round ni Vitrum. Solid din yung round niya. Nagustuhan ko yung hindi magkakilala na ribat. Tapos yung mamamatay na kasi tangina gago eh, no? Di kita gusto. Ingay likha. Shoutout kay Tulala. Shoutout din Looney. Palakas kayo. Ano yung next? Ganon. Nakalimutan ko kung ano yung ibig sabihin. Ingili ka, kabilang buhay, tas ganon. Fuck. Tas step up, walang stumep up. Pinag-aagawan. Yung pagiging ano niya, no? Dalawa yung airpod niya, pinag-aagawan siya.
umasa ng ilang buwan kaysa sa akin. Fuck, hindi, ano ba nangyayari? Sure win? Ano ba yan? Sure win. Ang ganda lang kung paano niya inano kay Arik na. Tangin na, bibigyan mo ako na sure win. Kasi yun nga, bakasyon, yung parang tangin na gusto ko lang na libreng bakasyon. Parang siguro mahigit 5 beses ko na narinig yun sa napakadaming liga na napanooran ko. Pero ting marinig mo, mag-a-agree ka lang eh. Diba? Hindi dahil sa kalaban mo yun, pero ang sarap lang sabihin dahil lumipad ka papunta dun eh. Diba? Tapos yung day 1 ng ahon, isa lang ang maganda. Diba? Ngayon tinatanong ko kayo, sino sa inyo yung, kumbaga, sa mga nanood ng day 1 ng live, kung meron man kung isa lang nga talaga ang maganda nun, alin yun para sa inyo? Tapos yung ano niya kay J Black, sa batch namin, sabi niya, shoutout kay J Black. Bangin, Tado, rest in peace kay Tado, Jimenez. Lil Jan tsaka Romano rin, rest in peace. Rest in peace sa inyo, yo. May bars na ako, magsabi lang ako ng mga patay na tao, may bars na ako. Parehas tayong tarantado. Ang ganda lang kung paano niya sineta papunta dun. Yeah, tsaka yung matatalo. Kung sino bumait, matatalo. Ang galing, ang galing. Round 2, spata natin si Vitrum. Champion! Puta, invento ka, bitch! Kung di ako champion, ba't yung DMs ko ang dami mga chicks? Sabi na, di ba, ang dami ng hangad yung titik kong bakat. Beat from the people chop, lalaking para sa lahat. Tangina. Tsaka, tayo na, pinag-aagawan daw siya. God damn! Pinag-aagawan siya ng mga tatay kasi yung nanay niya ginangbang! Malamang angles nito, pang-engot na naman. Sabihin wala akong pamilya kahit meron pa naman. Kaya egol ka na dyan, kung ganyang angle na sisikap. Kung tingin mo wala akong pamilya, come on bro, pamilya ko ang flip top. Ang galing. Inan to, billing, puro reference ka lang, kaya mga bars corny, mga pinanood na gory habang yung life comfy, hanggang mag-flip top, makilala at maging wak, lodi. Puta, ikaw lang yung billing na walang laman, yung backstory! Dumilim lang buhay na nagka-PTSD siya. Yeah! Real lang talaga! Nagka-PTSD kahit medic lang siya. O di ba ang tanga? Ito lumip! ka na! Sa Pinas, puta, magbalik ka na! Kasi nang gagamot ka na nga lang doon, takin na nagkakasakit ka pa! I need you, nurse. Takin na daw, sundalo per nurse lang naman. O, walang masama sa mga nurse. Papuri sa inyo.
Pero ito, sinungaling sa verse. Bullshit na to. Pero ako, sobrang galing. Di kayo kailangan para mapabuti ako. Kasi huling kita ako ng nurse nung tinutuli ako. Kasi ito ginagamot kay inay ng aso. Puta paksit naman. Hindi PTSD yan gago. Rabies na yan. At kesa lumabis pa yan, umuwi ka na kasi dito. Kung mahilig ka talaga sa mga kano, ipapasok kita sa BPO. Ay na umuwi dito kasi may kanta siya. Ako ay weirdo, weirdo. Sa pagkabata ng inalay. Kwento ng kanyang buhay at imaginary mga kaaway. Sa kwarto lang nasanay, walang kasama na karamay. Nagangas ba kay GL, parehas lang din lumalabas ng bahay. Tangina mo, wag kang puro dalas-dalas sa yabang. Hindi pwedeng puro ka lang angas-angas sa laban. Dapat meron ka rin galawang labas-labas tanganan. Sabi niya sa Weirdo Song, may mental health problem siya. Wow! Grabe! Paano nangyari? May pera yung tatay mo tapos mayaya ka dati. Sabi yaya ka grabe, di ka makampante at papamatake. Kaya hindi mental problem yan pare. Ang tawag dyan, maarte. Di yan bilin. Trip nan pang nerdo eh. Weirdo eh. Ayaw pa nga pahawak sa kwelyo eh. Hawakan ko ba? Paisa lang. Oh. Nahawakan na tangina. Ang tagal mong tinis, men. Papahawak rin pala, kailangan lang ng kiligin. O diba, Bilane? Pero biglang tinwik. Hinawakan talaga parang badang nag-init. Kung tingin mo kupal ka, ulol. Kung hindi ka legit. Kasi kung wala kang puso, puta, bakit ka kinilig? Diba? Aasa na lang kita na matindere pa. Wala akong pakis sa mga bansag sa atin sa eksena. Lumaban ako kasi 500 lang yung pang Noche Buena. Kung tingin mo sa akin kompetensya, ang tingin ko sa'yo, pera. Andito lang talaga ako para magdala ng disturbance. Para lang sa mga tao, kaya pinaganda ang performance. Pera lang habol ko, tarantado. Wala kang importance. Manalo, matalo, may pantiket na ako sa may chemical romance. Ayun ang kulit ng tono ni Bedroom eh. Tsaka may chemical romance ang Pero puputusan ko, sige. Tayo na. When he was a young boy, yung nanay binaboy. Kaya nga siya ang boy. Pasensya ko yung buhay mo pinampaligsangan. Bunga ng imperialismo dito sa ating bayan. No to US aggression, hindi yan kailangan. Ang gusto namin, Tagalog, Bisaya, yan ang totoong digmaan. Tagalog, Bisaya, let's go! Buti pa yung mga kalabang Bisaya eh. Pinoy talaga kahit i-hate. Legit mga pamilya at true to the race. Kantuta na magulang nila. Kantuta na magulang nila. Agoy, agoy, mahal kita. Kantuta na magulang nila. Agoy, agoy, mahal kita, babe. Yung mga magulang mo, puta ka na, rape. Oh my God, Daddy, I am your slave.
At di talaga yun ang buhay that you wanna live in. Nagsundalo sa ibang bansa para makapit in. Nanay mo lang tinira, pero lahat na kayo alipin. Tatay mo general, nanay mo general cleaning. Nagusto ko yung lalaki para sa lahat. Tsaka ginang bang. Alam mo yun, parang ang wala eh. ang clever ng pagkakagawa. Tapos yung pamilya ko ang flip top, isa pa yun, di ba? Parang tangin na pangilite eh, di ba? Tapos yung wala kang backstory. Tapos yung medic lang siya, PTSD pero medic lang siya. Nagpapagaling, nagkasakit ka pa. Tapos yung sa nurse, tinutuli ako. Rabies na yan. Pasok ko sa BPO. Yung di lumalabas ng bahay. Tapos yung maarte. Tsaka My Chemical Romance. Pagdating sa maarte, alam mo yun, effective kung paano niya ginamit. Pero, kumbaga syempre ako, naniniwala ako na totoo yung mga ganon. Kahit anong estado ng buhay. At na-realize ko na ang kapitalismo ang laging sanhi niyan eh. Dahil usually lalo sa adults, no? Dahil sa pressure ng na nagawa ng kapitalismo sa mundo sa lipunan. Kaya ako tingin ko ganun. So yun yung madalas na na parang factor ng kung bakit nagkakaroon ng mga ganung bakit natitrigger yung mga tao eh, di ba? Tingin ko kung nabuhay tayo sa hindi ganon, sa walang ganung pressure, tingin ko maraming mawawalang mga ganyang isipin ba, di ba? Yun. So, pero wala eh, nandito tayo ngayon, so iba-iba yung pressures. Hindi natin masabi. Ako hindi ko alam, pare, di ba? Kumbaga, wala ako sa lugar wala akong karapatan para husgahan ng pinagdadaanan ng ibang tao. Yung ganun ba? Pero ang ganda lang ng kung paano niya sinetap papunta doon, di ba? So effective, di ba? Tsaka My Chemical Romance, kumbaga sa normal na battle, siguro kapag ginamit yung reference hindi ko pupuntosan eh. Pero kung paano niya ginamit, kung paano niya sinetap, kung paano niya dineliver, parang kailangan mo puntosan eh. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 points ulit 12 points kay Vitrum sa round 2 niya, no? Sapato natin round 2 ni EJ Power. Shoutout sa inyong dalawa, pare. At alam ko marami pang paparating. Tanginan niyo, pare. Okay, game. Cheers, mga pare. Tangina, may asawa daw na kanu yung nanay ko. Tinitira pa ang daming arte. May asawa na kanu yung nanay ko. Tawag doon, diskarte. Yan to eh. Koy, tumingin ka sa akin. Magpapakabait na ako.
Awat na muna sa mga pandemonyong talata. Ayoko din kasi makancel at tuluyang maulat sa masa. Kaya ano, pure lyricism muna tayo? Balik muna sa mga pang-obra na bara? Ulul, hindi ako titigil mangupal hanggat hindi ako kinakarma! Cancel. Ano ako, parcel? May napanood akong reels nito, nasa presscon. Habang nag-i-speech, may binabasa. Sabay labas ng litrato ng mga may black eye niyang kasama. Eto nga po pala yung mga tropa kong ginulpi ng parak sa kalsada. Ang tanong ko, tang-ina ka, anong gagawin namin sa picture ng mga panda? Pa-atheist ka pa kasi. Ba't ba ayaw nito kay Lord? Para na rin kayo nagpepenitensya tuwing yung mga pulis hinahataw kayo sa likod. Nakita niyo yung picture nito na nahuli siya ng pulis? Yung niyayabang niya ng lubusan? Kasi nakatakas naman daw siya sa kinauukulan? Ulul, kusa ka lang nilang pinaawalan kasi dagdag palamunin ka sa kulungan. Ang inang bait pa nga nila eh. Kung ako yung pulis, Armalite yung bibit-biting ko sa gitna ng kaguluhan. Tututukan ko't pupuruhan tong mga tangang nagkukumpulan. Raratrating ko ng sukdulan yung matitigas nyo na bumbunan habang hinahayag ni Remulla na walang nangyayari na putukan. Tangina kung galit ka sa mga pulis, san ka hihingi ng tulong? Hindi na maiibsan yung kahirapan kahit anong pilit pang pagsulong. Padikit na lang kitang tututukan para mas maramdaman yung ugong. Pero di na kita kailangan barilin kasi mamamatay ka naman na sa gutom. Ang sarap lait-laitin ng patay gutom na hampas lupang to. Ang sarap ding iboto ulit ni Marcos para lalo magkanda leche-leche buhay mo. Although, tangina, nagkakandaleche-leche rin ngayon sa tattoo eh, no? Tangina. Hindi ko gusto yun, pero yun yung katotohanan. Nagkakandaleche-leche ngayon, nagkakaroon na ng gera. Fuck, man. Wala. Di ba? Dahil yan sa ano eh, dahil sa pera eh, kapitalismo eh. Gusto mo bang maibsan yung gutom na dinaranas mo ng sobra? Magsimba ka araw-araw, may libre dun na ostya. Offensive shit. Yari na naman ako nito sa Reddit. Pauulanan na naman ako ng pahaging. Tangina kasing flip-top sa Reddit yan. Group chat ng uprising. EJ, ganun ba talaga pare tingin mo sa uprising? Sa totoo lang pare, ganun ba talaga tingin mo sa uprising? Alam nyo ba kung gaano kasupot tong tinatawag nyo ang pinakamaangas na Gen Z? Sabi niya sa podcast, kaya ko lang naman dinamay si Lil Jon kasi natatakot akong idamay ni Slackwan yung mga tropa kong nagpakamatay na binigyan kong pugay publicly. So may mga tropa ka palang nagpakamatay. Sino? Mga tropa
tropang di mo natulungan nung humingi na sa klolo. Hindi na nila kailangan ng papugay mo ngayong nagchichill na sila sa purgatorio. Ano, masakit? Magkaroon ng mga kaibigan na depressed ang ina? Ayaw mo yun, marami kang gamit na mabuburaot pag deads na sila? Ano? Damn. Tangin to si... Masakit! Kasalanan mo yan. Hilig mo kasing maipagkaibigan sa mga suicidal na rapper. Hindi ka rin kasi napalo nung bata, kaya ngayon binayayaan ka ng mga tropa na hanger. Sa CR daw sila natagpuan. Doon sila nakasabit ng matagal. Nakalawit pa daw yung dila. Alam mo, nang aasar. Big T yarn. Big T yarn. Ganon sila mag-hangout. Napakatindi. Pag nagbanding sila KKB, kanya-kanyang Big T. Ano, tuloy ko pa? Gusto nyo pa? Mga tropa niyang patay, lait-laitin? Well, tawag dito, Big T Bars, kaya kayo naman ang aking bibitin Pero at least hindi sila nagbaril sa uluhan. At makita mo silang nakahandusay sa sahig ng duguan. Pagiging aktivista mo para sa akin ay malaking kaululan. Buti pa yung mga tropa mong nagbigte may napatalsik na upuan. Fuck! Grabing layering yun. Sa pakikibaka mo sa kalsada. Unnecessary para sa akin, oo, yung iba, yes. Pero hindi mo pwede i-discredit yung creativity at kagalingan nila parehas. 'Di ba? Magaling. Oo, pero yun lang, kumbaga yung preference ko syempre, medyo hindi, support na ko support, di ba? Pero hindi ko na masyado trip nga ng ganung kalagpas. Pero magaling. Yun siya. At alam kong naiintindihan ni EJ yung ibig ko sabihin doon. Hindi disrespect yun kay EJ tsaka kay Vitrum. Gets nila yun. Alam kong gets nila yun at naiintindihan ko rin yung ginagawa nila. Yun lang talaga siya, di ba? Yan yung mga nakasama mo na tropa. Sila din yung kasama mong magtago sa mga pulis na rumoronda. Nung sila na'y nangailangan, nasan yung suporta? Para saan pa yung pagiging antay mo kung yung pagpapaamatay nila hindi mo na kontra? Ikaw yung salba sa salbahe. Yung bunganga mo, paikalma. Marami-rami na rin yung bilang ng mga tropa mong nagpatiwakal na. Yung iba nga na ikanta. Kaya tanong ko ilan pa, tanggapin mo na lang na mas marami kang tropang natulak sa kapahamakan kesa na isalba. Now tell me what you fight for. Paano pa kami maniniwala sa pinaglalaban mo ng hardcore? Kung yung inspirasyon mo sa pagrarally na si Balakid, kumakantot na lang ng minor. Ang ano pa, dahil ginamit ni Vitrum kanina, tapos ngayon ginamit ni EJ. O ano itatanggi mo? Kasi childhood superhero mo yan. O baka pinagtatakpan mo lang yung trauma mo kasi di ba na-discover ka niya nung menor de edad ka pa lang? Tinuring mo siya na teacher, guro at saka preacher. Kaya kung si Balakid yung PDD, etong si Vitrum, Justin Bieber. Speaking of Balakid, di ba pares kayong kontra sa war on drugs? Tsaka sa mga pumapatay na parak? Kakakontra nyo sa tukhang, ayan yung presidente nyo, bangag. Binibigay naman daw kasi yung gusto nyo. Puta kung kontra pa din kayo. Kung ako yung presidente, tas ganito yung residente, puta mapapadroga din ako.
Tangin ng mga to, pati pa ikiba ginagatasan, para lang yung Pulo versus Motus kasi mga walang kwenta pinaglalaban. Shoutout sa'yo, EJ. Kaya paano kami maniniwala na yung ginagawa nyo para sa kahirapan kung yung mga pulubi nga pag nagrarally kayo, hindi kayo sinasamahan? Ano? Anong nagawa ng ilang dekadang pagrarally nyo? Kung mas may napakulong pa yung ilang minutong panlalaglag ni Saldico? Ano? Anong nagawa ng ilang taon yung pagrarally? Kung yung tinuturing yung diktador na aliping sa libingan ng mga bayani? Si Gloria, mayamang single mom. Si Erap, tamang wheelchair lang. At yung pinakulong nyo na si Duterte, ayun, nag-chill sa Switzerland. Ngayon, paano nyo masasabi na naging makabuluhan yung ginagawa nyong pambubulabog kung pinasarap nyo lang lalo yung buhay ng mga putang inang kurakot? Woo! Ang gandang pangontra ni EJ sa pinaglalaban ni Vitrum, no? Parang bibigay, mag-a-agree ka sa kung paano niya sinasabi, di ba? Pero hindi ibig sabihin na wala talagang kwenta yung ginagawa nila Vitrum. At tandaan mo, sa mata ng sundalo na nawarsyak, lahat ay walang kakampi o kalaban. Sa marcha ng kamatayan, sa marcha ng kamatayan, debag ang kaliwa at kanan. Pagkatao mo'y niyurak-yurakan, winalang yan ng sagad-sagaran. Literal ka ng may kalye sa katawan pagkatapos kitang tapak-tapakan. Tangina, alam kong hiyang-hiyaan sa sarili mo, hindi mo man aminin. Sira na rin kredibilidad mo pagkatapos kitang lait-laitin. Di lang mga buto niya, pati paniniwala niya yung nagawa o ding baliin. Kaya sa mga dick rider nito ngayon nyo sabihin, maybe I can fix him. Tangina. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Lumamang parang si EJ ng isa, no? Diskarte. Gusto ko yun. Yung hanggat hindi ako kinakarma. Parcel. Di ako parcel. Cancel, parcel. Lalo magkandali yun. Para lalo maganda leche-leche buhay mo nyo. Kumbaga boboto niya ulit si Bongbong. Parang dahil lang sa tatisyo, di ba? Yung may libre doon na ostya, magsimba ka araw-araw, may libre doon na ostya. Hanger, hangout, ang inang yan, gago rin eh. Tapos yung upuan, parang wala kang nasalba. Tapos yung minor, kung paano niya ginamit yun. Justin Bieber, walang kwenta, pinaglalaban. Tsaka yung kurakot. Paano nga ba niya sinabi yung kurakot? Sa ganun. So, although alam kong mas, paano ba? Hindi, pero yun siya. So, first 2 rounds nakuha ni EJ, pero dikit sila. Parehas maganda. Alam mo yun, kumbaga, walang sayang na oras so far. Maganda. Congrats na kaagad. Di ba? Congrats na
nakagawa kayo ng ganito kapukpukang battle, ganito ka entertaining, ganito ka intense. Yeah. May stumbles, so, pero natural lang din nangyayari siya. Wala eh. Ano pa rin, hindi nasira hindi nasira yung energy ng battle dahil doon. Yung mga tropa ko namatay, dinamay pa. At merong ovation. Yung mga militar mong tropa, ayun o, sir, just bump my location. Tsaka wala kami napapasali na pulube. Ano ka, ulaga? Wala napasama na pulube. Anong tingin mo kay tulala? Tsaka yung mga tropa kong namatay, okay lang, meron silang fame. Hindi mo alam, tropa ko si Kurt Cobain. Hindi. Gusto niyo ba ng kupalan? Gusto niyo ba ng kupalan? Eh, ba't eto lang? Taas natin yan, brother. Kung sino matalo sa laban, tangina mo, hindi nababatel. Yeah! I said this to the core. Kaya butasan sa vitals. Kupalang sagaran, sugalan, pangalan, walang revival. Si GL, aking mahal na nga yan. Walang alinlangan, ikaw lang ka-rival. Pero papakita ko ngayon paano sa buhay ang patay, ang final. Kasi ako, mawala man ang laban, kalagayan ay good. Imbitado ng mga organisado kong palangay sa mga hood. Barahan ko ay truth, kahit madalas pala rude. Ikaw pag wala ng flip-top, puta, di ka na mapapanood. Kaya talunin mo ako. Kasi tibak sa flip-top, tas sumisikat, di ba ka-hustle? Ikaw kung militar ka, huliin mo ako, hindi ka mabatin! Pero wala talagang sinabi yung mga ano ba? Pero di mo talaga madadali yung mga grabe, yung patak na rapper. Wala talaga sinabi ang uniforme sa balat ng struggle at tanggap ko. Sa balat ng struggle? Hindi siya saying talaga eh. No? Well, hindi ko pa narinig. First time ko narinig, pero okay naman sa pakinggan. No? Kung wala ako sa top 5 at mga top na MCs, puta na sa top 5 pala ako ng mga putang inang pulis. Buha ka ng bitch! Kaya hindi pa diliman yung apple ko sa labang to. Kailangan ko liwanag ng tanghalang to para sa kaligtasan ko. Pero kahit ganon, at tindigan ko mga hanay, di kailangan ng ranggo. Namuno kahit mababa, wala kaming amo. Tangina mo, tauhan ka lang. Ako may mga tao, nagkakampo ka lang. Ako nagpapakampo. Mga rapper dito, may... Mga rapper dito may Hip Hop United sa pakikibaka ay rooted. Yan yung mga youngstana ng Menjola, Malacanang, Inusig. Iba't ibang kampo at tao, makabayan na truest. Tapos ikaw, walang personality kundi mag-istondalo na US. At tangina ng bansa mo. Marami pa diyang madadali. Mapa Central o Norte, lumalawak palagi. Yung kalikasan ginagawang base. Putang ina niyo pare! Tangina mo, EJ, ako na lang! Huwag kang Sierra Madre! At pumapatay raw sa Iraq, kahit di tunay ni Yabang. Para masabing army siya, binubuga sa laban. Mga kwentong di sa kanya, tinutugma at sinasalang. Gago ang totoong mandirigma, sinusuka ang digmaan. Wala akong respeto sa mga rapper na walang kalye sa katawan. Misa pinangalandakan. Pero merong GL lang palo, malakas sa laro at kasama sa laban. Sino yung mga yan? Si Jobs. Kasama sa laban. Ikaw sundalo ng kano, sa estado kahalo, Pilipinong kasangkapan! Pilipinong kasangkapan! Gago, wala kami respeto sa rapper na hindi makabayan! So, Vitrum, kung umabot sa'yo to, wala ka ba respeto sa akin kasi umalis din ako ng Pilipinas? Hip Hop United! Ano kala mo, seryoso ko?
Porque walang tawanan? Tanga ko seryoso ako sa pinagalaban ko, di kita lalabanan. Kasi alam kong babanatan mo mga kampanya ko na walang kapararakan. Pero ito talaga yung kapitalismo eh. May pera sa katangahan. At bitbit ko kasamahan. Pero dito pasikat, yun yung mga natayo ko kung hinakagilap. Kung hinakagilap, nagdala ako ng tropa kasi ganyan maging hip-hop. Ikaw di mo madala yung mga tropa mo kasi puro ban sa flip-top. Ooh. Wala akong pakasalaban na to. O grabe na ako, iyo. Ano pa ako paalantang ina mo, mag-rally ako dito. Yung bilin kong ima ay babasagin na to dito. Kasi ang tunay na kalaban ng mga Pilipino ay imperialismo. Pag sinabi kong US imperialist, sabihin nyo fucking terrorist. US imperialist! US imperialist! Sundalo ka, kaya rekta yun, at burado ka halos. Kahit magrebat ka, putang ina mo, hindi na yan maayos. Maghanap na lang kayo ng bagong tuta kasi babagsak na si Marcos. Lahat ng sangkot, dapat managot! Lahat ng sangkot! Galing. Galing. Maraming hindi nag-translate sa points, no? Pero magaling yung round na yun. Nagustuhan ko yung Tulala Rebat. Shoutout kay Tulala at sa Ingay Likha. Balat na struggle. Kung tama pagkakaintindi ko. Sundalo na US. Kalimutan ko paano niya ginamit. Tapos sinusukan digmaan. Hindi makabayan. Yun nga, ano Vitrum pare? Hindi ba makabayan? Malis ako no? Malis ako ng Pilipinas. May pera sa katangahan, tas yung band sa flip top. Magrarally ako dito. Astig yun. Meron siyang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 points lang, pero yun nga, hindi kinailangan ng points para masabing malakas yung round niya. Astig yung ginawa niya dyan. Hindi siya pang battle per se. Putang ina mga to. Pero solid. Putang ina, pasang-pasa. Sino kayo? Putang ina nyo, no? Pang ina, yung tablado ko to, nagagawa nyo pang sumampa. Tandaan nyo, mga tulad nyong laylayan hanggang dyan lasang baba. Rocks na rin. I like it, EJ. I like it, yo. Sinasabi ko sa katrabaho ko yun na parang ni-explain ko sa kanya na meron ako YouTube channel, so sinilip niya siya. Hindi naman siya Pilipino, di ba? So nakita niya, so sabi, ano yun? Ginajudge mo? Sabi ko, oo. Nagbibigay ako insights minsan, pero mas parang appreciation sa MCs yung ginagawa ko. Sabi ko sa kanya, nung nandun ako sa Pilipinas, nung active pa ako sa eksena, kumbaga syempre, isnabero ko na, as in, tanginan yun lahat, di ba? Yung kupal, di ba? Kumbaga sa context na yan, kupal ako pare. Lalo na nung battle MC mode ako. Kupal ako na tao nun. Kaya nga hindi na ngayon eh. Siguro tapos na, di ba? Hindi na ako kupal, na ayoko na maging kupal kanya, siguro ayoko nang bumatel. Siguro ganun. Pero, ano ba sinasabi ko kanina? Fuck.
kailangan mo yung ganong confidence. O ako kumbaga matik yun eh. Kapag nasa ganyan kang laro, matik yung confidence mo tsaka yung ganong competitive spirit mo. Na parang tanginan yun lahat. Diba? Ganon talaga ako noon, pare. Yun. So, para sa akin, ang dami ko nasayang na moments dahil ganon yung pakiramdam ko noon. I was a terrible person back then. I'm still a terrible person now. But, alam mo yun. Mas malala dati. Game. Ano ba? Ox na rin, sinama mo yung mga tropa mong aktivista na tanga para may tagasigaw ka ng hustisya habang binabati pag kita. Galing. Galing. Grabe! Lakas! Daming sinasabi. Ganyan ako kalupit, napalabas ko yung bitrom na tangrali. Pero kahit na ganun, alam niyong kukulangin pa rin yung puwersa. Lalo't pag pinalabas ko ngayong round 3 yung EJ Power na panggera. Game! Supot mo, tol. Hipokritong punyeta. Kala ko ba ayaw mo sa kapitalismo? O ngayon meron akong pruweba. Di ba ini-sponsoran ng Mighty yung rap lines kasi kailangan nyo ng pera? Mukhang totoo nga yung kasabihan na yung sigarilyo, nakakatanggal ng problema. Kaya hindi mo na mabobobo yung mga tao na nandito. At malamang sa akin na rin pumanig yung mga kasama mo sa aktivismo. At dahil madali kang napao sa halaga na tagpipiso, malamang pag inibita to ni Toyo sa Pinoy Pawn Star ang ibenta niya prinsipyo. Tangina! Tangina ang chip mo! Yun ay hinihintay mong punchline. Tumitira pa kay Andrew E. at Francis M. pero sumunod sa yapak ni Glock 9. Na kunwari, makabayan, gumagawa ng kanta tungkol sa korupsyon, pero nung nakita niyang komportable yung upuan, di lang siya basta umupo, nagawa niya pang kumandong. Pero hindi. Malayo din naman kay Glock na yung dala-dala niya na adhika. Kasi wala ka namang iniingatan kaya handa ang magpasira. Ang pagkakapareho nyo, parehas niyang ginagawa para kumita. At ang pagkakaiba nyo, hindi mo pwedeng ipalusot na para yan sa pamilya. O diba? Handang magpakapapit just to earn a living. Ulul parte ka din ng Matrix kaya wag kang magpa-victim. Yung bad guy na persona, hindi niya na yan mithiin because he has lived long enough to see himself become alipin. Puta ng NPA. Pati na din ni Arik, sunod-sunuran sa kapitalismo sa may tinagpagamit. Kaya kung ako, may PTSD na pang post-traumatic, eto din may PTSD because you're paid to suck dick. Konting piso pa lang yan. Napupunan na yung pangangailangan mo. Baka pag nakatikim ka ng dollar bill, malimutan mo pagiging makabayan mo. O di ba ayaw mo sa US? Galit-galitan ka pa, Chong? Gago ba, kung di kayo niligtas ng Amerika noon, binabayo-bayo pa rin kayo ng Hapon. O paano kung biglang mag-away yung mga bansa? Magwatak-watak bawat estado. Maaasahan nyo ba yung mga pulis nyo at sundalo na di naman lang naranasang mag-ensayo? Sinong ipapadala nyo? Yung mga aswang? Tikbalang? Kapre? Tsaka engkanto? Ang dapat ipadala tong mga aktivista na walang ginawa kundi magreklamo. O para saan yung tapang nyo? At pagsisigaw nyo sa protesta? Maangat mo pa kaya yung placard mo pag nasa gitna na kayo ng gera? Titindigan mo ba yung bansa sa oras na bumaliktad yung kulay ng bandera? Baka sa oras na yun, ang tanging maiangat mo na lang, puti na tela. Ganyang kalupit ang tadhana. Tanggal kulit nitong bata. Sayang yung pinuputok ng butsi mo kung hindi ka tatama. Total nagpapakarisal ka, sambitin mo na yung mga huli niyang talata.
Apunte Fuego sa bagong bayan bilang probinsya ng China. Dapat natuto ka na sa ginawang pang-aalila ng Kastila. At kung alam mo na yung mga susunod na mangyayari, aralin mo na rin yung Mandarin na wika. Dahil kung papanindigan mo yung pagiging Tagalog mo sa gitna ng girian, baliwala yung pagmamakaawa mo kung yung papatay sa'yo hindi ka naiintindihan. Sino dito yung mga Pilipinong may bayag? Taas kamay! Taas kamay! Are you with me? Hindi nagtaas ng kamay Huwag yung na ibang huwag kayong lalaki. gagaya sa mga baklang to na tumututol sa ROTC. Matuto kayong mag-ehersisyo. Tindigan inyong prinsipyo para maganapan nyo yung papel nyo pag tinawag kayo ng serbisyo. Kaya ngayong mga tulad nitong komunista, matagal nang nasa peligro at ang pinakamalaking pagkakamali mo, dito mo pinadestino si Sergeant Florentino. Matuto kayo ng depensang pangsarili nang di kayo magawang bihagin at kontrolin din ang damdamin nang di kayo magaya sa Gen Z, henerasyon ng mga iyakin. Ayaw nyo sa Amerika, ayaw nyo sa China. Ang tatanga nyo. Susugod kayo sa gera, yung helicopter nyo, 3. Sige, ako natuta ni Trump, sundalong kano, mga putang ina nyo. Pero oras na iligtas kayo ng Amerika sa gera, isubo nyo burat ko. Sige, laitin mo yung US na dahilan ba't nabuo ang inyong institusyon. Tandaan mo, kung di pinapatay ng Amerika si Ninoy, hindi magkakaroon ng revolusyon. Kaya ano, laban? Pinalitan ko na yan, brother. Pag sinabi kong EJ, sabihin nyo, power. EJ? Power! EJ? Power! EJ? Power! Wala nang matatanga yung mga mali mong binibitaw. Ngayon alam na ng lahat, marami ka lang nililigaw. Kaya nga lahat madadala, ultimo pati ikaw, pag narinig mo na yung pinaglalaban mong people, power ang sinisigaw. Ano? Malakas ba yung hakbang yung natututulan lang naman? Alam nyo, makakamit lang yung pagbabago sa madugo na paraan. Kaya kung gusto nyo ng ganyan, humanda ang hukbong sandatahan, aktivista at buong mamamayan, tara sabay-sabay natin na sunugin yung loob ng Malacanang. I am not the one to talk. Ang sarap gawin para kay EJ Power dahil wala na siya sa Pilipinas eh. Pero ako, pare, malungkot ako sa nangyayari sa Pilipinas sa mga ganyang bagay. Isipin mo, masyado na siyang normal. Di ba? Yan. Kanya ako nandito, yo. Yeah. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 points. All 3 rounds nakuha ni EJ. Pero yun nga, solid yung ginawa ni Vitrum. Respeto sa parehas kayo magaling. Diyan lang sa baba, nagustuhan ko yun, sinabi ni EJ. Ang ganda, alam mo yun, yeah! Sa laro ng mga alpahan. Di ba? Ganun. Galing. Hinog na si EJ. Kumbaga, kumpara mo yung battles niya nung bago siya nag-migrate. Tsaka ngayon. Ang layo. Di ba? Pero ngayon, ano na talaga, kumbaga, lihang-liha na siya. Hasang-hasa. Diyan lang sa baba, binadibag kita. Tapos yung sa prinsipyo, kumandong, upuan, tapos pa-victim, alipin, tapos yung sa hapon. Kung isipin mo ganun no? Parang tangina. Tarantado rin talaga yung mga hapon eh. May kabarkada ako, may kababata ako na hapon pare. Pero 'di ba, parang tangina.
yung nangyari sa history. Parang, fuck. Sinalbahe tayo ng mga Hapon, pare. Kaya, Joji, tang ina ka. Kung umabot sa'yo tong clip na to, tong video na to. Ay na. Tarantado kayo. Mag-ensayo. Ano ba yun? Mag-ensayo. Mag-ensayo. Mag-exercise. Para sa katawan, no? Tapos yung mga nagre-reklamo sila ipadala sa gera. Probinsya ng China. Tapos yung di ka naiintindihan, mag-aral ka na mag-Mandarin. Tapos yung helicopter nyo, 3. Ano lang, alam mong asaran ng bansa. Tapos yung kapag sumaklolo ang US sa Pilipinas, isubo nyo burat ko. Defense mechanism siya, no? Pero effective pa rin. Tapos yung people power, tsaka yung loob ng Malacanang. Solid, nakuha nga ni EJ yung first. Lahat ng rounds, pero hindi mo pwede sabihin na talo si Vitrum doon dahil solid din yung pinakita ni Vitrum. Panalo tayong lahat. Yun. Walang talo sa battle na yun. Yeah. Flip top, Vitrum versus EJ Power. Congrats, Arik. Para sa lang pareho. At pagkatapos nito, may special na mensahe rin si Sir Glock 9 para sa atin lahat. Pero ang boto ng Orado, 3-2, magigay para EJ Power. Nakagawa kayo ng history, oh. So, congrats sa inyong dalawa. Yan, oh. Ang gandang picture, oh. Yeah. Yan ang gagawin kong thumbnail. Yan. Makikiano ako. Ha! I have to play the feeling. Sana nag-gets yung match-up. Sana nag-gets yung context ng mga sinabi ko sa mga sinabi ni Vitrum. Yeah. Kami lang ang feeling. Wala nang iba. Ako isa sa mga bumoto kay Vitrum. Hindi ko na-explain, napanood naman natin kung usapang battle. Siyempre, babagsak tayo sa preference. Siguro mas preferred ko yung estilo ni Vitrum kasi kahit pareho sila may pinaglalaban, yung kay Vitrum, direkta pa rin kay EJ. Kaya, yun, para sa akin, binoto ko si Vitrum. Pero props pa rin kay EJ. Gandang laban yun, ganda ng palitan. Para sa akin, kung kakupalan lang talaga, kumbaga yung mga dark humor, EJ talaga eh. Lamang si EJ doon. Pero yung mga ganitong battle kasi kailangan mo rin i-factor in yung punto. Parang mas na ni Vit yung punto niya, kumbaga mas na defend, parang gano'n. Kumbaga ayun, mas sangayon ako doon, pero mas mas nagamit niya sa battle, parang gano'n. Kasi yung kay EJ, medyo naging overkill na yung shock value eh. Pero yun, grabe yung performance silang dalawa. Pero sa akin, sobrang dikit, Vitrum. Binoto ko si EJ. Although, hindi ako, against ako dun sa mga reference niya, dun sa mga niya. Kada bawi niya nasasaktan ako, but the way, yung pagka-itatop up niya na yung round niya, dun nagkakasense yung mga banat niya. Plus, siguro yung recency din, yung nauna si Vitrum kasi natatapalan niya yung every time. Pero binigay ko 1-3, binigay ko kay EJ, yung 2 ni Vitrum. Binigay ko yun sa kanya. Pero yung 3 ang pinaka-closest. Kala ko makukuha na ni Vitrum yun. Pero ayun nga, dahil huli si EJ, narebat niya yung sa tao, tas yung parang na-activista shit siya in his own sense. So mas madami siyang natalakay na mga shit. So binigay ko kay EJ yun. JB Elaku. Sa laban naman, sobrang ganda na laban, no? Hindi lang siya basta battle rap, yung mga mensahe nila.
Sobrang, alam mo yun, battle rap. So, pero ayun, kung ibabasis ko siya per round, bibigay ko yung 1 at 3 kay EJ. Round 2 kay Vitrom, yun yung pinamalakas niya na round. Pero kung overall naman, tingin ko mas nangibabaw pa rin si EJ pagdating sa, alam mo yun, mas marami siyang mga pang-battle na tinira na mas tumama. Si Vitrom meron naman, pero basta yun yung para sa akin, yung pagiging kupal niya na rumekta din talaga kay Vitrom. Mas marami siyang tumama doon every round. Pero yun nga, per round, 1 at 3 EJ, 2 Vitrom. Pero congrats sa inyong dalawang lalakas nyo. EJ, sinabi mo What's up? Looney, binoto ko si EJ Power. Sobrang na-enjoy ko yung battle na yun. Pinakamalakas na Vitrom na nakita ko ever. Pero gaya na sinabi ko, lagi may mga kalaban si EJ Power na like top form yung pinapakita pero nagagawa ni EJ Power na one-upan pa rin yung round. Gaya nung sa round 1, napaka-solid na round 1 ni Vitrom. Akala ko talaga sa kanya na yun until ipinakita ni EJ Power kung gaano niya ni-level upan yung performance and yung pagiging kupal, yung tema ng hindi nila sinasadya na maging tema ng opener ng laban. So round 1, binigay ko yun kay EJ Power ng dikit. Sobrang dikit lang yung round 1. Round 2, feeling ko ito yung pinakamalakas na round ni Vitrom, round 2. Malakas din si EJ Power dito pero feeling ko yung paano niya kinlose yung round 2, hindi enough para talunin yung round 2 ni Vitrom. So binigay ko yung round 2 kay Vitrom. Round 3 naman, maganda yung laman na nilalaman ng gustong sabihin ng rounds ni Vitrom. Pero feeling ko nag-sacrifice siya ng konti doon para sa ipinaglalaban niya bilang aktivista. And medyo kapos na yung hinga niya doon. Hindi na kasing swabe yung performance and delivery niya sa round 1 at sa round 2. Malaking factor yon kung bakit mas pinaboran ko sa round 3 si EJ Power. Kung saan doon siya naging natural, pinaka-cool, pinaka-confident. And naibalik niya lahat ng mga pinupunto ni Vitrom all his career about sa pagiging aktivista. Nagamit niya yun pabalik. Kumbaga, parang judo, nagamit yung weight ni sa sarili niya para maibato niya si Vitrom. So, EJ Power, binigay ko sa kanya round 3. So, round 1 at round 3, EJ Power. Pero, saludo sa dalawang to, sobrang na-enjoy ko yung battle na to. Vitrom, napakalakas din. Congrats sa inyong dalawa. Yeah! Oh! Sana umabot ako dun. Ayun, parang nakita ko yung gusto kong mangyari. Manalo matalo, talagang sumagasa. Yun yung nangyari. Talagang kung maabot nyo. Tapos, yung material ko din, nakakatawa na na-appreciate ng mga tao talaga ng alam mo yun, sa ganung level, talagang palitan yung aura battle, yun yung nangyari. Ganun yung dating. Sa kupalan gusto mo mahusay ka, puta ang lala nun. Pero ang totoo, good guy ka, tangina sama nun. Kaya di ako sasang-ayon, yung angas mo ngayon ay fucking doubt! Gago, wala akong respeto sa rapper na isa lang ang body count! Yon, I'm back. Grabing digdigan yun. In-expect ko na ganun kalakas si Vitrom sa stage. Pero sinubukan ko lahat para tapatan yung enerhiya niya. And sobrang saya ko na ganun yung reception namin ng tao. Sana na-meet namin yung expectation para sa laban na yon. And feel ko naman ako personally na meet ko yung gusto kong kahinatnan ng laban namin. Paubos na ba yung mga tunay? Bilang na lamang sa daliri, tandaan nyo tong bagong motto ng flip-top, kupal lamang ang mananatili. Ayun, gumagawa ko na pinipili ko na tapusin yung album, lalabas ko next year. Sobrang ang gaganda nung nagiging progress talaga. Hopefully malabas ko siya ng talagang, alam mo yun, iba kasi parang niluluto talaga yun ng mainam eh. Tapos, mapakiramdam ko, hindi ko alam kung kaya kong pa-ending ang sinabi ko kanina kasi ibang klaseng appreciation. Pero game naman ako na may iba tayong mga ginagawa rin sa buhay talaga na kailangan pagtuunan ng pansin. Siyempre, naman to. Parang show, shit, trabaho lang din. Pero ayun, sa mga patuloy na nakikipaglaban sa buhay, syempre, di natin pwedeng payagan na sinasamantala tayo ng gobyerno na kinukurakot tayo. Kaya tuloy-tuloy lang sa mga laban, tapos ayan, ibagsak ang mga kurakot hanggang mastermind. Yun,
To the First Power, nasa Spotify, YouTube, at saka iba pang streaming apps. May ginagawa din akong bagong EP ngayon. Ibang klaseng naman to, EJ Power na medyo lover boy naman. Tapos, yun, Facebook page ko, EJ Power. YouTube ko, EJ Power Official. Tsaka yung Instagram ko, mas konting silip sa personal ko na buhay nandun sa Instagram ko, EJMFPOWER. Sa mga sumusuporta, syempre sa mga hindi lang sa laban pumupunta, hindi lang sa laban nagbibigay ng mga malulupit na mga ebas, kumbaga pati sa ibang ginagawa din, bukod pa sa sining. Ayun, maraming salamat po. Tuloy-tuloy lang din ako sa kasi nakakagana din yung mga binibigay nung ganun. Sa mga sumusuporta sa Flip Top 2026, yeah! Yun, maraming salamat sa inyong lahat sa mga sumusuporta. And yung battle nga pala kanina, sana na-gets nyo yung context nung ginawa ko. Lalo na yung ginawa ko, I have to play the villain role kasi sobrang hero si Vitrum dito sa sa Flip Top. So, kailangan ko maging kontrabida, yun. Ang galing nyo parehas. Congrats sa inyo, nakagawa kayo ng ganyang kasolid na battle. Ganda siyang, kumbaga magiging yan, nasa taas. Of all time. One with the greats, or one of the greatest. Solid. Mukhang malapit ko na rin mapanood yung kay Plaz tsaka kay Plaridel. Tapos mapapanood ko na rin yung Mzai tsaka Raffian. Looking forward din talaga ako doon. So makita kung paano sila nagdikdigan. So yeah, ngayon nakikita ko pare, ang haba na ng video. So ang haba na natin magkasama. Salamat sa oras. At solid yung battle at ang intense niya. Magaling parehas. So yun, salamat sa lahat yo. Peace pare. Peace.